Hi guys! Welcome dito sa Lucana Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Huwag mang away. Huwag mo kayong tuta. Temperance. Oh. Hindi ka na ngayon nasasaktan. Hindi ka na natutusok. Ibig sabihin natanggal na sa yung mga nakatusok. Ganon. Hindi. Nagkaroon na ng justice. O balance, no? Na hindi ka na matatraidor pa. Ganun ba yan? Hindi na mag-succeed yung mga ginagawa nila. Hindi na mag-succeed yung mga ginagawa nila ng mga magician. Yung mga gusto mangontrol sa buhay mo, gusto malapit sa'yo, yung mga naraidor sa'yo, kasi patalikod man to. O, patalikod yan dito. Parang pa-backstab, pa-traidor. Pag nakatalikod ka siguro, baka binabato ka na ill-wishing, o fixation, o spell, o ano ay ginagawa nila. Yan. Pa-recover ka na sa ginawang panraidor sa'yo. Yan. And then, you are stable, secured, kasi upright yung emperor dyan. Maybe you're a boss, nasa top position, or napaka-courageous mo kasi color blue, positive din kasi may golden dito, parang golden yellow. And you're brave, strong, na makikita sa iyo, strong yung personality mo, full of strength. And pati yung mind mo, strong yung mind mo. Mahirapan silang ma-convince ka, masway yung isip mo, mahirapan silang manipulate ka, na hinto ka sa mga gusto mong ma-achieve na goals. Ayan. And for sure, mapagmahal ka sa mga hayop kasi may hayop dyan, may aso, may pusa, no? Or maalaga ka sa mga hayop, nag-care ka sa kanila, mawain ka, ganyan. And respetado ka na tao. Ayan, kasi emperor rin eh. And hindi ka na ngayon yung natitingga na ang gusto mo ay yung ma-maintain yung peace or peaceful yung environment mo, peaceful yung paligid mo, na gusto mo lang ng peace and harmony, na hindi ka mag-risk ba, wala kang gagawin. So hindi ka na tenga, no? Na parang gusto mo na ay tahimik na buhay, na hindi ka nagre-risk, na maghilang, na relax lang, kalmado, na hindi nangangarap. Na hindi nangangarap. Kasi parang kinontrol ka, parang ganon. May nang ano sa'yo dito na huwag kang mangarap. May gumawa ng ginawa niya? Manifestation siguro. Ano ginawa niya? Manifestation? Manifestation, oo, huwag kang mangarap. Minanifest niya huwag kang mangarap. Ano yun, natatablan ka pa ng manifestation, pero hindi, no. Natatablan ka pa ng manifestation, pero parang na-break na, nawala na yung manifestation na ginawa nila. Ayan. And then, huwag ka na mangarap. Bakit? Ayaw nilang masapawan. Ayaw na makita ang nagsasucceed ka. At sila ay nasa mababa. Na tamad mangarap, tamad magsikap. Tapos yung iba, pigilan nilang mangarap na nagpupursige at nagsisikap. Ano pa ang energy mo ngayon? King of Wands. May focus ka sa goal mo eh. You're a hunter type. You're powerful talaga. And strong. Very brave.
flexible kasi may cut dito, and goal-driven, ambitious, a leader type, active, kaya hindi ka tenga o yung parang yung walang ginagawa na naghihil lang. Hindi ka na ganun eh. Naging active ka na, nagiging energetic ka na, nagiging extrovert. Yung mga ganito, extrovert to. Nagiging achiever, positive, nangangarap, no? May goal ka. Yan, may ambition, ambitious. Yan, naging ambitious ka na. So, ano pa ang about sa'yo? Nagiging risk taker ka na nga eh. Kaya hindi ka na tenggay, oh. Nagiging risk taker ka na. Willing ka na mag-take ng risk. And you're grounded kasi color black, no? Black to. O, you know, grounded. Hindi ka na pag grounded kasi parang stable, no? Grounded, firm, parang gano'n yun. Hindi ka na ma-sway, hindi ka na mauga, no? Hindi ka na matangay, hindi ka na madala, no? Parang katulad ng puno na deeply rooted yung kanyang roots sa ground, no? Na rooted siya, grounded. Talagang matibay ang kapit sa ground. And nagiging fearless ka na, nagiging matapang na gawin ang gusto mo, na walang naglilimit sa'yo, na wala kang kinakatakutan, or maramdam ka naman ng fear ay konti lang, no? Or kasi fearless eh, di ba? Na hindi ka pipigilan ng fear na yan. Kasi less lang, di ba? Fearless. Less lang yung fear. Ay, yeah. Hindi ka na matatakot na gawin mo ang gusto mong gawin, i-pursue mo ang gusto mong i-pursue, na mangarap, na abutin ang pangarap mo, na achievein ang pangarap mo sa buhay. Ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Empress. Pwede kung babae ka, mabubuntis ka kasi parang buntisin dito. Kung lalaki ka, ay pwedeng person mabubuntis. Or kung hindi na talaga mabubuntis na, pwedeng ano lang tayo, yung maging napaka-attractive mo, na maging napaka-good looking. So either yun sa mga nasabi ko. Mamuhay ka ng napaka-abundant o madaming prutas at a good life na na-attract mo yung all good things in life kasi Empress to. Yung lahat na sa'yo na. Maging powerful yung personality mo, respetado. Same, respetado ka naman talaga yun. Kaya may emperor man dyan. Na hindi nakaka-intimidate. Harmonious yung relationship, environment, and wala ka pang asawa, makapag-asawa ka na. Kasi Empress to. Ma-attract mo nga yung all good things in life eh. So ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Mountain. Palagi kang mamasyal sa mountain for sure, or doon ka titira sa mountainous o sa bandang mountainous panan ng bundok, or mamamasyal ka lang palagi sa mountain. Ayan. O baka susunod makapagpasyal ka sa bundok. Ayan. O sa taas ng bundok. O sa burol man, pwede din yun. No? Kung walang bundok, ay di burol. Pero mountain to eh. So, ibig sabihin, bundok talaga, no? Yan. Kung merong mga berries sa mountain nyo, eh, pwede kang muha ng mga fruits, berries, mushroom, yan. Kung meron kayo makuha ng mga ganon,
It's so fulfilling pag manguha kayo ng mga fruits, berries, mushroom. Ano pa ang maging buhay mo soon? Ay, maging protected ka na sa mga evil forces, sa mga, ayun, parang may mga bangkil, no? Ayun, may bangkil, no? Mga demonyo, mga spirits, mga ganyan. Protektado ka na ng langit. Yun na natin. Pwede pa to. Na, oo, upright ba yun? Hindi. Na, mataboy mo na yung mga evil forces, mataboy mo na. Mataboy mo na sila. Ikaw to mismo na mataboy mo na sila. Mataboy mo na sila. Ikaw yung mismo na mataboy mo na sila. Ayan o. Kunwari ikaw to. Kasi sa mundong to, hindi pwede iaasa lang sa langit. Kita nyo yung mga servants of God, like sina Catherine Craig at yung iba pa. Yun ang alam ko, sina Catherine Craig eh. Diba? Hindi lang sila yung umaasa sa God. Kumbaga meron silang binigyan sila ng mission, na binigyan sila ng authority, no, para magtaboy ng mga ano. So gano'n na din yung sa'yo, gano'n na din yung kaya mong gawin, magtaboy ng mga ganyan. Oo, gano'n na din yung kaya mong gawin, na makapagtaboy ka ng mga, yun ang ma-example ko, katulad kay Catherine Craig, no, kasi kilala yon. Meron pang lalaki niyan eh. Actually, madami nang gumagawa niyan, na makapagtaboy ng mga evil forces like spirits, demons, fallen angels, mga ganyan. Ano pa? Ang about sa'yo, personality mo. You're grounded, practical, hardworking, passionate sa work mo kasi may color red dito ni stone. And sensual, parang King of Pentacles ito eh. And logical. Hindi logical. Intelligent to. Kasi parang King of Pentacles ito. Intelligent. And a good provider. Yan ang King of Pentacles. Parang King of Pentacles din to. Practical na tao. So, ano pa? Ang about sa'yo. Eight of Pentacles. Upright na yung Eight of Pentacles. Tuloy-tuloy ang work mo eh. Tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Walang hinto. Eight of Pentacles. Sipag ka. Hardworking ka talaga. Tiyaga ka sa ginagawa mo. And then, meron Six of Swords dito. What's with the Six of Swords here? May lumalayo sa'yo. Si Queen of Pentacles. Hindi. May lumalayo sa'yo na, ano ba itong lumalayo sa'yo? May lumalayo eh. Queen of Cups. Kamalasan. Yes, distractions. Nilalayuan ka ng distraction. Kamalasan yan. Kasi may tubig dito eh. Kahit managinip ka nga lang ng ano ng may tubig sa panaginip mo, malas yun eh. Pangit yun. Parang it's a sign na ng grief. See? Yung tubig. Lalo na kung malabo yung tubig sa panaginip mo, pangit yun. Basta pangit yung meaning nun. Kung i-search yun lang sa Google, pangit yung meaning nun. Ako nga, pag nanaginip ako ng tubig, kahit malinaw pa yan, o tubig sa dagat, o lumalangoy ako sa tubig, pagising ko yan, pag umaga yan, iiyak ako yan. Parang it's a sign of grief na iiyak ka. Ganyan yan. So, kamalasan. No? Sabihin na natin kamalasan, distraction, grief.
Yan ang lumalayo sa'yo. And, may meaning yan eh. Queen of Pentacles. Yung bawat panaginip, may mga meaning yan. Yung sawa naman guys, pagka nanaginip kayo masawa, scorpion daw, ibig sabihin may gumagawa sa inyo ng witchcraft, black magic, yan. Python. Dati nung sagsaga nung kinukulam ako nun, palagi ako naginip ng mga sawa na ang lalaki guys, yung parang mga yung puno ng niyog na malalaki na matataas na puno ng niyog, nakita nyo yun? Yung parang ganon kalalaki na mga sawa, yun na panaginipan ko. Queen of Pentacles. O kaya magiging maswerte ka na, magiging stable ka na, magiging secured, at maging siksik, liglig, biyaya na yung blessings na darating sa iyo. Pera. Magiging masaya ka na, magiging stable. Yung mga alaga mo, kung may alaga kang pusa, aso, magiging masaya kasi masagana sa pagkain. Maging abundant yung buhay mo. Mag-prosper ka. O kung may anak ka, no? Siyempre matutuwa yung mga anak mo pagka mayaman yung buhay ninyo. Lalo kung dumanas kayo ng crisis, no? Kasi minsan sa buhay ng tao may ups and down, di ba? Maliban na kung mayaman na mayaman talaga eh. Hindi ka dadanas ng ups and down, no? Sa finances. So, ano yung darating sa'yo sa love life? The Hangman, persona stagnant, Hierophant, parang natingga to sa mga sa mga paniniwala niya, sa mga beliefs, sa pinapaniniwalaan niya. Yun ang napastagnan sa kanya na hindi siya kumilos, hindi siya nag-take na action, no? Puno siya ng baggage. O maybe ginagawa sa kanya ng community yan. Ginagawa ng community. O sa lugar niyo ang gumagawa niya sa kanya. Upright ba yan? Hindi, sa lugar nila ang gumagawa niya sa kanya. Sa lugar nila. Sa lugar nila. Gusto siyang pigilan. O pwedeng manipulation din. Sa community nila. Yan ang pumipigil sa kanya. Pero nahirapan siya actually. Punong-puno siya ng baggage. So, ang bigat-bigat na. No? Na nararamdaman niya, ng daladala niya. Pinipigilan siya. Ina-isolate siya na siguro sinasabihan na wag kang i-pursue. Hindi naman. May ginagawa sila na spiritual para hindi i-pursue ng person mo. Hindi. Ano yan? Minamanipulan nila yung person mo. Baka manipulation. No. Meron beliefs nila. Beliefs na hindi pwedeng suwayin. Baka beliefs na hindi pwedeng suwayin. Beliefs nila na hindi pwedeng suwayin. Baka may simbahan nila. May paniniwala sila na hindi pwedeng suwayin. Pero hirap na siya. As in, ang bigat-bigat na. Paniniwala nila, beliefs na hindi pwedeng suwayin. Yan. Baka sa religion nila, sa beliefs. Baka magkaiba yung inyong race, religion, culture. Kaya ganyan. At siya ay napaka-loyal sa religion niya, sa paniniwala nila. Meron mga ganyan na, lalo na yung sinaunang panahon, nung sinaunang panahon, lalo na yung nung mga times pa ng mga nakakatanda, ay meron silang mga paniniwala na hindi pwedeng suwayin. Kasi pag sinuway mo daw, mamalasin ka, pangit ang mangyari sa buhay mo. O kaya, hindi ka swerte. Mga ganun ba? Yung parang mga siya, basta beliefs, no? Paniniwala nila na hindi niya sinusuway, ayaw suwayin.
Kasi may consequence. Tinatakot. Parang manipulation. Ano yan, manipulation? Yan yung beliefs nila. Manipulation. Gawa-gawa lang nila. Manipulation nga. Gawa-gawa lang nila yan. Yung beliefs nila. Baka sa culture nila. Kasi may mga paniniwala talaga yung mga matatanda na until now, yung iba, sinusunod pa rin. Lalo na sa mga ibang lugar. No? So yan. Ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Mice. You will live in a place na madaming mice? Oo, you will live in a place na may madaming mice. Ano yung pakain ka ng mga mice? Pakain ka ng mga mice. Baka may alaga itong person mo to, kung sino makatuluyan mo, o yung place na tinutuluyan mo ngayon, o place na kung saan ka ngayon ay may mga mices, or yung nilipatan mo ay may mga mices, may mga daga. Pero kung may marami kang pusa, walang daga. Pero magpapakain ka pa daw ng mga daga. So maging napakamaawain mo. Ako kasi nandiri ako sa daga, guys. Pusa yung akalaga. Pinaganting sila ng pusa ko. Huli talaga, guys. Minsan hati-hati na, minsan may buntot na natira. Grabe yung alaga ko. Naawa na lang ako minsan sa daga. Hindi talaga makalusot yung daga sa mga pusa ko. Grabe, hunter itong mga pusa ko. Dating may hanap buhay kami dun sa tubig sa laot, na may kubo kami sa laot. Galaga kami ng isda nun eh. Nandun yung iba kong pusa kasi pinapupulot ko lang dun sa deck, maliliit pa yan sila. Pinakampon ko yan. Hanggang sa nasanay sila sa tubig doon, panghanting ng mga isda. Lumalango yan sila. Oh. Nung nandito na ay napaka-hustler, grabe. Walang kawala ang mga daga. Isda ang huli nila eh. Nilalangoy nila yan. Yan pa kayang daga. Walang kawala yung daga. Naawa na ako sa daga. Minsan ay wala na, gutay-gutay na. Wala na, buntot na lang yung natira. O kaya minsan bituka. Oh. Pero ikaw, magpakain ka pa ng daga daw. Yan ang ayaw ko sa hayop yung daga eh. Dahil sa buntot nila, parang nakakaano ba? Nakakadiri. Yung buntot ng daga. Yan ang ayaw ko yun. Dahil sa buntot nila. Parang nakadiri yung buntot ba? Basta ewan ko ba? Parang nangidless ako dyan sa daga. So, ano pa? Ang next na mayari sa buhay mo niyan, ito na lang, maganda to eh. Maging respetado ka, parang noble ba, mataas yung status na like Lady Spencer, Lady Diana, mga ganun ba, na respeto ka sa society. Kaya ano pa ang next na mangyari sa love life mo niyan? May reject kang offer. Meron. May ma-left out in the cold. Na-reject kang offer. Offer nino? Nitong person na yan? Oo. Mukha nga. Upright ba yan? Sa kanya nga. Reject mo yung offer niya. Dahil nag-juggling siya? Hindi. Dahil bakit i-reject mo yung offer niya? Dahil nagdalawang isip pa siya kung i-pursue ka niya o hindi? Hindi. Dahil hindi mo siya gusto? Dahil hindi mo siya gusto.
Dahil sulsulan ka ng devil. Sulsulan ka ng devil. Dahil sulsulan ka pala ng devil na wag mo nga tanggapin yung offer niya. Na i-reject mo yung offer niya. So, anong dapat? Wag mo nga i-reject yung offer niya. So yun dapat. Wag ka maging defensive. Wag mo i-reject yung offer niya. Kasi pag na-reject mo yung offer niya, sulsulan devil yun. No? Wag mong pakinggan yung devil. Kasi opportunity na yan. No? Para maging maganda yung buhay mo. Yes, para maging maganda yung buhay mo. At makapag-ani ka na. Parang nag-aani siya dito, no? Parang nagtiyaga ka sa pag-aantay kung kailan magkaroon ng growth sa inyo, kung kailan darating yung tamang person siya at yan na yun, kung kailan mag-invest yung the right person for you, itong person na yan, tapos i-reject mo lang dahil nasa sulsulan devil. So, wag ganun. Wag mo daw i-reject. Ayan na yan ang opportunity para magbago yung buhay mo, para gaganda na yung buhay mo, para maging masaya ka na sa buhay. Huwag mo hayaan yung devil na magwagi. And then, kasi yung devil naman kahit sino sulsulan yan eh. Dito yan sila sa mundo nakatira eh. Dapat nga sa Mars na lang sila nilagay, no? Okay, Saturn. Doon sila titira. Okay, Pluto. Layo-layo. Doon dapat sila nilagay. Kasi yung mga yan, makasurvive naman kahit saan eh. Kahit sa ilalim ng lupa eh. Kahit puro bato yun dun eh. Kasi mga ano naman yan, hindi naman kagaya ng tao yun na may limitation ang mga kakayanan. Yan kasi mabubuhay naman sila kahit sa ilalim ng lupa, kahit walang oxygen. Ganyan naman yan. Kahit walang oxygen, mabubuhay yan sila. Kasi maanghil naman yan sila dati. Yung mga yan. Ganon yung mga kakayanan nila. Kahit walang oxygen yan, buhay yan sila. Hindi katulad ng tao na pag walang oxygen, patay, di ba? Ano ang next move ng person mo na yan towards you? Mag-take na action, wag mo i-reject. Wag mo i-reject. May possibility na i-reject mo yun. Pero wag mo i-reject. Sulsula ka ng devil na i-reject. I-reject mo, i-reject. Sabihin ko ng devil. Wag mo i-reject. Tawa-tawa yung devil yan. Pag i-reject mo, wag mo i-reject. Opportunity na yan para maging maganda yung buhay mo. Para magkaroon na ng growth sa inyo. Para magkaroon na ng growth sa love life mo. Para magkaroon na ng bunga. Yung pag-aantay mo ng kung kailan darating yung the right one sa'yo. Kung kailan darating yung opportunity na yan, no? Na magbago yung buhay mo, nagaganda na yung buhay mo, sasaya ka na. So, ano pa? Ang next move ng person mo na si Down Man sa'yo. Upright button set. Ay, 10 tuloy. Wheel of Fortune. Yeah, it's upright. 6 of Wands. Magtatagumpay to, guys. Na basta there's victory here. Magtatagumpay siya. Na mayaya ka niya, na magsama na kayo sa isang bahay. Kasi may bahay. Swertihin siya. Makakausap ka na niya na ayayain ka niya na bubuo na kayo ng pamilya, na meron kayo bibuild. Ano yun? Mag-build kayo ng bahay muna. Hindi, may bahay na siya. May bahay na siya. May bahay na pala siya.
Okay? May bahay na siya. Natitira na lang kayo dun sa bahay niya. No? Na doon na kayo titira sa bahay niya. Ayan, magtatagumpay siya. Huwag mo i-reject. Huwag mo pakinggan yung sulsul ng devil sa'yo. Maging aware ka. Huwag mo i-reject. Lalo kung gusto mo yung person na yan. Past person or new person or current person mo. Basta, huwag mo i-reject. Kung alam mo maging masaya ka. Siyempre, manipulahin ka niyan eh. Ayan. So, eto na lamang guys for collective reading.